Good morning. I'm in Baguio right now. We just arrived the other day, yesterday, something like that. But I will be here for a couple of days and it was so busy. So I still haven't really checked the plans. And tomorrow we'll be going back to Zambales na ulit. So, um, gusto ko lang tignan kung ano nang nangyari sa mga halaman natin. So, let's go ahead and do that. Hindi ko pa sila talaga na-check. And tignan natin kung buhay pa yung mga haul, yung mga binili natin sa Orchidarium ba yun? Hindi, sa Botanical Garden at saka sa nung pumunta ako ng Dragon Treasure. So, ayun. Check natin. Umpisahan na agad natin sa area na to. Right side ng balcony. So, ayun. Umpisahan natin dito sa harapan ko. Sa harapan ng balcony. Dito sa, ano to? Ang aking house plant. So, buhay pa naman sila. Yun nga lang, ang papangit na ng dahon. And, ayun, itong 3 months fur ko sa pot na to, mukhang hindi sila masyadong okay. Siguro natuyo ito. Mukhang bagong dilig, pero I don't know. Nabulok sila yata. Mukhang nabulok tong isa. But I hope tutubo pa. And ito mukhang magre-recover pa naman sila kasi green pa yung stem. So baka magre-recover pa yan. Try kong putulan siguro. And okay pa naman tong pot na to. Iriripat ko siya soon pagbalik. Kasi mag-i-stay pa kami sa Zambales ng a couple more weeks. And, okay, tingnan natin itong nilagay ko dito na hindi nakatanim to na pigtas ito. Pero so far, buhay pa naman. Ang tibay talaga ng succulents as long as, kahit na hindi sila madiligan, as long as hindi sila ma-expose sa moisture. Ayun, tumubo pa rin tong ugat na to. Kahit na naputol. Ay, stem na to kahit naputol. So, I'm happy na may dalawang maliliit na babies. Kaya niya pa yan. And hopefully lalaki pa yan. So, dyan muna yung mga yan. Hindi ko rin gagalawin yan dahil paalis na rin lang kami bukas. Pabalik ulit ng Zambales. And, ayan. So, medyo messed up pa rin. Medyo messed up ang balkon. Ang pagkain ng cats ay medyo magulo. So, marami akong ayusin today before kami umalis bukas. And, they actually don't like this food. Yung cat food na binili ko. So, I might need to change that up and clean up their plates, clean up this area. Ang ganda nito. Ang ganda ng rainflowers. Pupunta tayo dyan mamaya. Ito, miserable na ang aking cat. Matanda na siya at nangayayat siya talagang lalo dahil wala na rin siyang ngipin nandoon. And my other cat, si Curly Tops. Hindi ko pa siya nakikita simula nung dumating ako. So it's either lumayas ng kapitbahay or I don't know. Sana hindi pa siya patay. Pero palagay ko hindi pa patay yun dahil yun. Malakas pa siya. Baka ng kapitbahay lang kasi madalas na siyang natutulog dyan sa bahay ng kapitbahay na yan. Pero ilang beses ko na siyang tinawag, wala pa siya. Anyway, so that's with the cat. And, okay. Dito tayo sa jade plant. Gumanda yung mga dahon niya. Nung nilagay ko siya dito sa area nito, gumanda yung mga dahon niya so far. And nagre-red na yung tips nila. So, that means nadidiligan siya ng maayos dito. And, I mean, kahit na walang magdilig, natutubigan siya sa area na to. And, kasi ang talagang dinidiligan ni mama is itong strawberry. Pinapadiligan ko sa kanya. So far buhay pa naman yung strawberry. Although, nag-dry out na yung runners. Kasi ang balak ko sana i-propagate itong runners. But that's fine. Pagbalik ko, hopefully buhay pa. Anyway, tumutubo pa naman yung babies as long as hindi pa nagrarat itong crown niya. It will be fine. But I'm gonna need to ask my mom to keep watering the strawberry kasi they need water. Unlike succulents, of course, they don't need a lot of water. But, ipopropagate ko yan. So far, buhay pa naman.
Okay, Angelina Sidon is starting to quite to suffer a little bit. Hindi niya gusto yung soil niya, masyado yatang organic or what. But I might get some cuttings at ililipat ko sa ibang pot. And yung mga ugat nito, yung mga stems nito sa ilalim talagang wala na yun. So, ganun ang gagawin natin. Ito naman si Vietnam Rose na tinanim ko dito. I think hindi nila gusto yung soil. Kasi yung mga tinatanim ko sa Zambales, magaganda naman yung tubo agad. Pero ito talagang hindi lang sila maka-take off. And I can see scales all over. So, infested siya ng scale. So, I think they're not liking it. Ito, Vietnam Rose pa rin yan. And nag-take over na yung mga clover. Yan, Vietnam Rose pa rin yan. Okay, this one, Prolifica is doing great. Ayos. Very prolific talaga ang Prolifica. And na-expose siya sa sunshine. So, ang ganda ng kulay niya. Perfect. Ayan, ito wala nang halaman dyan. Dati, ano yan, Angelina Sidon din yan. Ayan, so yan yung mga halaman dyan. And let's check this area. So, malamang malikot na naman ako ng camera dahil hindi dapat ako nagka-camera habang nagsasalita. But, I'll try to do wag masyadong malikot. So, please bear with me kung malikot ako. Alright. So, itong table na to, I left this really messy. This is my kind of a work table where I pot my plants. So, marami ng halaman dito nag-dry out. Totally hindi na kinaya. But you know what? Ito, mukhang magsusurvive pa. And there's really nothing that I can do. I cannot fix this all today pa muna. I'm gonna still leave it like this. So, yung mga pots na to na nag-topple over, is that the word? Mga natumba-tumba. Diba yun? Wala naman nakafocus na maayos. Ang paghawak ko ng camera, hindi nakafocus. Anyway, so ayan. Sayang yung mga plants na nilagay ko dito. But, it is what it is. Ganun talaga. Iniiwan ko sila ng ilang buwan. And, na-mess up ng cats. Kaya naman siya na may mess up ng cats kasi yung isa kong cat, bulag. And, andito lang siya sa balkon. Hindi siya, ayaw nila siyang, hindi siya pwedeng pumasok sa loob. Lalo na kung walang mag-aasikaso. So, andito lang siya sa balkon. So, ayun. Hindi niya alam kung saan siya talaga lulugar, pupunta, or whatever. Nakakaaninag naman siya ng konti. Pero pag magpupoop siya, pag napuno na kasi yung paso, may pooping area kasi siya doon. Yun, yung pasok na yun sa tabi ng drum. Pag napuno na yan, naghahanap siya ng ibang poop area. And ang nahanap niya is yung pasok dito sa ilalim. Which is not cool. Ito, papakita ko ba talaga sa inyo? Yan, anyway. Wala naman masyadong halaman dyan. Propagations lang. But, ay, yan. Yung pasok na yan. I'm sorry. Disgusting ngayon. But anyway, so yung pasok na yan ang pinagtitripan niya. Let's focus on the plants, not on the plant. Okay. So, ayan. Ito yung mga plants na binili ko sa Dragon Treasure Castle. Ayun. I think nahawa ng konting fungal issue. Powdery mildew. Malakas makahawa ang powdery mildew. I love this one. Hindi ko alam kung ano yan. Variegated thingamabob. And this one is so pretty. I love this. Nabawasan ng dahon. But, so far buhay pa. Ewan ko yung mga tinitinda nilang succulents dito. Ang titigas ng lupa. Pero, nagsusurvive naman. Ayan. Ang Laprilli Rose ay nag-stretch out. At nagkaroon siya ng bulaklak. While I was away. Ganyan pala ang bulaklak niya. Ano ba to? Grapto petalum, Graptosidum. Yellow flowers that look like Echeveria. So, Graptoveria. Graptoveria bang lovely rose? Excuse me.
medyo pumangit na rin yung shape nito. At may konti siyang powdery mildew. But the thing is, it's still pretty. And naano rin sa shade itong pangalan yan, Haworthia Zebra. So, nagganyan na siya. They need sunshine. So, kung makakaya kong tanggalin itong shade net today, I might remove it para makarecover yung plants. Magkaroon sila ng kaunting sunshine at kaunting air circulation. I think winalisan ko tong area na to bago ako umalis. But of course, na-mess up pa rin dahil may cats pa rin na pumupunta dito and bulag na yung isa. So, alright. Ito yung inside ng right side ng balcony. I can see a lot of powdery mildew sa ating anthuriums. They're not getting enough air circulation. They haven't been watered, so they're so dry now. I'm gonna need to bring them out when I come back, and hopefully they can recover. It's growing a couple of new leaves, but they look horrible right now. I mean, yung leaves nila, I think kinakain na nila ang sarili nila dahil sa wala ng nutrients ang kanilang soil. They need water, they need nutrients. And ang aking leaf propagation tray ay wala na akong nakikitang succulent, konti na lang. Halos empty na siya. Kung nagkamatay yung mga nilagay ko dyan. Okay. Ito naman yung plants na binili ko yata sa Orchidarium. I think I bought this one sa Orchidarium. Yes, I did. Ito at saka ito. Oh, ito yung Black Prince. Goodbye. May babies siya. Na hopefully magta-thrive yung babies. But it's trying to save itself by propagating before dying. So the main plant is already gone, but it's got a couple of babies that hopefully will grow. So, hindi nag-survive si Black Prince. Okay, that's okay. And then, ito yung binili ko pa rin sa saan ko ba binili to? Yeah, sa ano pa rin, Botanical Garden. No, ito sa ano to. Binili ko to sa Dragon Treasure Castle. So, yan, yung aeonium na yan sa Dragon Treasure yan. Ito sa Botanical Garden, Dragon Treasure pa rin to. Botanical to. Anyway, so buhay pa to, buhay pa. Pero purong-puno na siya ng fungals. And ito ang aking mga beans. Galing to sa Botanical Garden. Dead na yung deads na to. Hindi ko maalala kung ano to. Ito yata yung beans na maliliit. Ito yung banana. Beans din to pero mas malaki. Jelly beans. And pareho sila. So, fungal powdery mildew. Buhay pa si Mickey Mouse. Variegated. Tsaka non-variegated. Hindi. Sophia ata. Hindi, Mickey Mouse to. Variegated, non-variegated. Ayun. So, ganyan lagi ang nangyayari sa aking mga sedum. I really just cannot get them to stay alive. That means, so nag-rot siya na ganyan. That means, napuno siya ng moisture, powdery mildew. Never pa namang nadiligan yan, pero ganyan lang talaga nangyayari sa kanila. Nagra-rot out sila. Rot out? Okay. Is that a word? Anyway, dead. So, the cats are messing with these ones. Hindi ko alam kung naitututok ko yung camera. Hindi ko nakikita. I'm sorry. But, my Graptopetalum mendozae doesn't look good. I think I'm gonna need to bring that out and transfer it in this shelf. So, I'm gonna try to fix the plants. Yung itatayo ko yung mga natumba-tumba na konti. Ganun. So, konting edit lang dito sa mga shelves dahil they look miserable, the plants really. And try to save whatever we can save while we're away. Kasi ilang weeks pa ako sa Zambales bago ko actually maasikaso tong mga ito. And ayun, itong shelf dito, second layer. Okay. So, nag-completely
die na yung iba. Powdery mildew, powdery mildew, powdery mildew. So, yun ang problema. Anyway, pag naayos natin itong mga to, tatry natin bawasan ng mga pots. Para hindi masyadong punong-puno ng pots ang area na to. Kasi gusto rin natin mag-create ng konting space para magkaroon ng air circulation at para makatambay tayo dito ng kaunti. Dahil masyado na siyang cramped. And ang hirap ng ma-access ng area na to. That's why, nagkakaroon din ng powdery mildew dahil kakaunti ang air circulation. Buhay pa to, pero kumpara nung bagong kuha ko siya, ang dami niyang dahon noon. And ngayon, it's starting to stretch. Because they don't get a lot of sunshine, I'm gonna need to remove these shelves here. That's what I'm gonna do today. Hopefully, may energy tayo dahil hindi 100% ulit ang energy natin today. Period. Okay. So, ayan. Anong halaman bang nandito? Ghosty. Wala na rin. Okay, what else? This one. Oh, so this top shelf. I haven't shown you this. Ayan. Wala na to. Ayaw nyo yan eh. Buhay pa to. Yehey. So, yun ang advantage talaga kapag mature plants ang binibili mo. Nagtatribe sila na kahit nahihirapan sila na withstand nila yung mga challenges. Ay, wow. Challenges. Uy, buhay pa to. May konti pa siyang dahon pero wala na rin, no? Anyway. So, simula ngayon, pag bibili na ako ng halaman, i-minimize ko na talaga yung 10, 20 na mga baby succulents pa lang. So, I'll try to buy yung mga more mature plants na. Usually, ang mature plants, 100, 200 something. May mga 50 rin, pero okay na yung mga 50. So, simula ngayon, siguro, ang halaman na bibili ko na 50 pataas. Ayan. Oh. Kahit na 2-3 lang ang mabibili ko, at least buhay. So, buhay na buhay po to. Kukuha ko ng cutting nito, bibigay ko sa isang friend. Nag-promise ako sa kanya na kung buhay pa to, bibigyan ko siya. So, ayan. Bibigyan kita. Alright. If you're watching, I'm gonna give you that. And mamili ka kung ano pang gusto mo. Ayan. Ayan. Ayun, buhay pa si paper spine cactus. Nahihigaan ng cats to eh. So, try nga natin lagay dyan. They need water. So, I'm gonna edit these plants a little bit for today. Ayun ang gagawin ko. Magwawalis-walis lang ng konti. And tatanggalin ko yung poop ng cat doon sa ilalim. And I'm gonna try to fix this shelf. And I still might make another video. By the end of the day, tingnan natin kung ano yung makakaya kong ayusin. Oh, may plants pa pala dito sa ilalim ng working table ko. So, kailangan kong ilabas yun. Baka mamatay sila. And I wanted to show you this spot. Buhay pa ang mga ghost plant. So, that's another mature plant that I bought. And it's thriving. Buhay pa rin naman ito. Itong part na to, hindi ko napapakita itong nasa gilid dahil yan, poop yan. Inanohan ng pusa. Okay. Ayan, kinalkal din yan ng cat. And buhay pa rin itong ruby sleepers, although kukunti na lang. But, may buhay pa dyan. So, pwede pa akong mag-take ng cutting dyan kasama sa ibibigay ko kay friendship. Okay. And, buhay ito. Matibay itong plant na to. So, inayos ko kasi siya dahil banking. Although, nagbabangking pa rin ulit siya. But, the important thing is buhay siya. Talagang ganyan yan. And I think seed grown to eh. I believe seed grown ito. Desert rose, if I'm not mistaken. Ganyan lang siya kaliit noon. Nakatanim lang siya sa gravy. Lalagyan ng gravy ng Jollibee. ng chicken. Ayan. Ngayon, malaki na siya. So, I believe this is seed grown. Siguro pag ko to, nilagay ko sa soil na sa ground or whatever, mas lalaki pa siya. Pero okay na siya. Nilipat ko siya sa malaking pot na to para mag-take off yung kanyang roots at ang kanyang stem. At
magkaroon na siya ng flower dahil ilang taon na rin siya. And I heard na ang rose, desert rose, 2 years pa lang pwede na magkabulaklak. Pero ito, tandak pa rin. So, nilagay natin siya sa malaking pot para lumaki siya. Okay, ito, propagation tray. Buhay pa ito. But, it's got fungal issues. It's got, what's that? Powdery mildew as well. So, this pot doesn't really look good. But, yung mga tito buns, okay pa. Hopefully, may mag-survive na bawang. Alright. Upper shelf. Okay. Ipapan ko na lang. Tignan na lang natin kung alin yung buhay pa at hindi. Okay. So, ayan. Okay pa. Buhay pa pero hindi na sila katulad nung wala itsura nila. Which is normal. Pero kapag na-neglect kasi ito, wala, nag-dry out na to. Cotyledon yan eh. Ayan. Ito. Buhay pa naman si Murasaki. Although nalagas na yung marami sa dahon niya, but that's cool. That's gonna be a propagation and, you know, mataas ang propagation rate ng Murasaki, Rhaptopetalum Murasaki, Superbum, etc. And hindi pa rin natutubigan to, kawawa naman. Oh, growing lots of babies. So, ang ganda niya. Nag-survive siya. Ang ganda nito. Nag-survive siya. And very promising dahil may mga babies siya. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung buhay pa yung crested. Oh. May flowers ito. Isn't that cool? Oh. Meron siyang flowers. That is so cool. Alright. We have to see the bronze delight. Bronze delight ba ito? Choco moonstone. Bronze. Yung cut ko nandun sa top. Okay. Oh, buhay pa to. Creeping green. Creeping jade. I don't know, whatever, but it's, I kinda like it. I don't really like, but I kinda like it. Okay. Yung growth habit niya, yung jade to. I think kamukha siya ng jade. But yung dahon-dahon niya na bilog, nakikitan ako. Ang cute niyan kapag green na green. Ayan. Ipapakita ko na lang. No more talking. Buhay pa to, yehey. Gusto ko to eh. Ghost plant. Agapoides. Buhay pa sila. Buhay pa to. Buhay pa to. Patay na si Ihong yun. Buhay pa. So, yung propagations, may natira pa ba? Nasaan yung Fred Ives? Wala na. Cute ng mga Fred Ives dito. Nilagay ko kasi sa ilalim eh, tas nadiligan. Ang ganda nito nung na-expose sila sa araw, dun sa kabilang area ng balcony. Ay, ang bagal ko. 22 minutes na pala to. Okay. Wala na rin halos natira dito. Ang ganda nito. Dumami na ulit si ano, kahit na halos ganyan na lang natira noon. Very prolific ang string of pillows. May string of hearts yan sa loob. String of hearts talagang tinanim ko dito eh. Na tabunan lang. Okay. Yan. Buhay pa. Yung ano to? Hindi ko na maalala. Ano ba to? Sedivary. Hindi iba yan. Gone. Whatever this is, it's gone. Ay. Uma-okay na to noon eh. Pero ganyan siya ulit. I think natabunan sila. Nadiligan. Oh, gaya nito. Nalunog. May tututok ko ba yung camera?
Ayan. Okay. So, buhay pa yung string of turtles. May ilang dahon pang natira. See, magsasurvive sila kahit di madulugan. Ay, wala na yung crested. Kita mo ba? Wala na yung crested. Okay. Other side. Let me cut the video for a while. Sakit ng likod ko. Alright. So, let's go. No, or let me not cut the video. Dire-diretso tayo. So, ayan. Messy. I'm gonna try to fix that area later on. Dahil, and let's check this area. They need water, my cats. Yan yung poop area ng cat. Pag napuno yan, lumilipit siya dun sa mga pasuko dun. Oh, may bunga yung kamatis. Ang liit niya pero nagkabunga siya compared sa kamatis sa Zambales. Alright. Ayos din ang aking mga onions. Ang tataba ng aking onion leeks. Yay! Okay, let's start with this. Okay. Uy, tumaba siya. You know what? Uupo ako. Pagod na ako talaga. Alright. Ang ating sidong clavado. Ang ating what is that? Supreme? Ang gaganda ng growth nila dito sa side na to. So, this side of the balcony is really nice. I'm gonna put most of my succulents in here because they don't really get disturbed that much in here and they get circulation, except that access ng cats. And pag yung blind cat ko, hindi niya talaga alam kung saan siya magpupoop sa ngayon. I think she's miserable dito sa balkon. Usually kasi yung blind cat ko, nilalagay ko siya sa loob. Pero dahil wala ako na mag-aasikaso, dito lang siya sa balkon. So, she doesn't really know where she would like to poop. So, hindi ko alam kung sa kanya yung mga poop na yan. But, I think, sa cats. Kung sino mang mga cats. And they messed up underneath this shelf. I'm gonna need to fix that up later. Maybe a cat went in here. Baho na lang po yung poop. Okay. Buhay pa naman itong mga ito. So, magta-thrive sila pag nilalagay ko sila sa area na to. Kasi south, east facing. So, nakakakuha sila ng morning sunshine. Ayan. So, nilagay ko yung pots dito and they look great. Oh, nagko-color up yung leaves na itong isang variegated na creeping jade na ito. Nakikita niyo ba yung tinuturo ko? Ayan. Nagko-color up sila eh. Ayos sila dito sa pot na to. Ay, sa area na to. Nagko-color up din ng jade. Nagko-color up. Gumanda yung itsura nito. Gumanda siya. Ayan, gumanda rin yung mga laman ng pots. Gumanda sila. Although, nabawasan yung mga dahon ng iba dahil dun sa kabila nag-suffer sila dun, powdery mildew. But nung nilipat ko sila ulit dito, gumanda na sila ulit. See? Oh, ayan. Ghosty. Ang ganda ng kulay niya. No, ghost plant. And itong top shelf, okay. Shelf underneath, okay as well. May konting powdery mildew dyan that needs to be fixed, but may bunny plant, snow bunny, fire pillar, exotic. They look awesome underneath the shelves. Yan, may mga powdery mildew na kasi yung mga yun, kaya hindi nag-survive yung iba. But they're doing okay. Ito, nakaka-recover konti na powdery mildew din yan. And etc. So, ayan sila. Okay. Anyway, I'm gonna stop recording now. This is too long. But so far, that is a short update on the plants na natin. And I might make another short
short clip after I fix this area and the other area. My cat, he's no longer doing okay. He's very old, he's gotten the teeth. And ayan na siya, tulala na lang siya most of the time. So I need to fix this cat as well. Tignan natin kung ano pang magagawa natin sa kanya para maging quality ang life niya bago siya mawala. Starting to grow. He will become some, I know, pumapayat na rin siya. Anyway, ang ganda na ang rainforest. Okay, I'll see you in the next video. See you later. I'll give you another update later.